Sige po, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Basahin po natin yung ating mga Biblia. Please open your Bible in the books of 2 Peter chapter 1 in verse number 2. Atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos sa umagang ito. Heeding on the promises every day. Sige po. Sabi po rito sa 2 Peter chapter 1 in verse number 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having accepted the corruption that is in the world through lust. Okay, dito po sa atin pong binasa na po, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. The word precious. Ano po? Dito po sa book of Peter, 1st and 2nd Peter, 4 na beses na nabanggit ang precious. Ano po? Ano po ba yung precious means? Yung mahalaga, valuable, very desirable. Ano po? Kaya nga po ang sabi po sa may Genesis chapter 24 in verse number 53, and the servant brought forth jewels and silvers and jewels of gold and raiment, and gave them to Rebekah. He gave also to her brother and to her mother precious things. Ano po, ang sabi po rito, nagbigay daw po ng mga mahahalagang bagay. Nagbigay daw po ng valuable na bagay. Ano po, dito po sa mga magulang, mga kapatid ni Rebecca. Pinapakita lamang na yung precious po, ano po, ito yung bagay na kung saan mahalaga. Ito yung katulad ng jewels of gold, jewels of silvers, mga raiment, yung mga mahalaga pong damit. Ano po, something which are precious here at the 1st and 2nd Peter. May mga bagay na isinulat dito po sa 1st Peter, pero marami pong binanggit na precious, valuable, mahalaga ang Biblia. Ano po? Katulad po ng, ang sabi po ng Psalms chapter 116 in verse number 15. Ano po? Ganito po ang sinasabi. Precious in the sight of the Lord is the death of His saint. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ano po, dito po sa salita ng Diyos, dito po sa Biblia na atin pong binabasa, marami pong bagay ang mahalaga sa harapan ng Panginoon. Marami pong bagay ang kung saan ay napakahalaga kung titingnan at babasahin po natin from the Old Testament to the New Testament. Ano po? Yung redemption of soul, ang sabi po ng Psalms chapter 49 in verse number 8, for the redemption of their soul is precious, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal. Ibig sabihin, ano po, pinapakita sa mga talatang ito na kung saan yung katubusan ng ating kaluluwa, yung kaligtasan na meron po tayo ay napakahalaga. Kaya nga po dito po sa may 1st Peter, dito na lang po tayo pumukos, ano po, sa may 1st and 2nd Peter, yung 4 na bagay na precious na binanggit, ano po, yung mahalaga, valuable sa harapan ng ating Panginoon. Una, yung sinabi po sa 1 Peter chapter 1 in verse number 7. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 in verse number 7, the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, through it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of Jesus Christ, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Ibig sabihin, napakahalaga at napaka-importante sa harapan ng ating Panginoon. Ano po, katulad po na sinabi ni Pedro, ano po, yung precious na bagay, ito yung pagsubok sa ating pananampalataya. Ano ba yung pagsubok sa ating pananampalataya? Yung humahakbang ka sa iyong pananampalataya sa kabila ng maraming trials, ano? Sa kabila ng parang may mga bagay na hindi natin kaya. Pero nagpapatuloy po tayo, humahakbang po tayo. Hindi lamang humahakbang, kundi bagkus lumalakad po tayo sa ating pananampalataya. Kahit nakita natin na parang napakahirap para sa atin, parang nakita natin na parang wala tayong magagawa, pero nananampalataya tayo sa Kanya. Ano po? At yun po yung pagsubok sa atin. Nagpapatuloy ka sa iyong pananampalataya.
Sometimes sinusubok po yung ating pananampalataya. Pero yun po ay mahalaga. Minsan ang pagsubok sa atin ay masakit. Kaya nga po ang sabi diyan, sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Hindi po madali. Pero ito po ay precious. Ang sabi po dito, more precious than gold that perisheth. Mas mahalaga pa sa ginto na nasisira, nawawala. Pangalawa, yung sinabi po dito sa may 1 Peter chapter 1 in verse number 19. But with the precious blood of Christ, as of the Lamb, without blemish and without spot. Kundi sa mahalagang dugo, gaya ng karuderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Ibig sabihin, kaya nga po ang sabi doon, the redemption of our soul, ang sabi po sa Psalms chapter 49, napakahalaga yung pagkatubos ng ating kasalanan. Bakit? Dahil ang pinantubos dito, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. Hindi natin kayang tubusin ang ating mga kasalanan, hindi po natin kayang tubusin ang ating pong mga kasalanan. Ang sabi po ng Hebrews chapter 9 in verse number 22, and almost all things, sabi diyan, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of the blood is no remission. Ang sabi po ng talata, ang sabi po ng Biblia, at maliban na sa pagbuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Wala pong kapatawaran ng kasalanan kung hindi po nabuhos yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung shedding of the blood mahalaga, because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Wala pong katubusan yung ating pong mga kasalanan. Yung dugo po ni Kristo yung pinantubos. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi po tayo kayang iligtas ng ating pong simbahan. Ang tanging makapagliligtas walang iba kundi si Kristo. Kaya nga po ang sabi po ng 2 Peter, pangatlo, yung sinabi niyang precious, 2 Peter chapter 1, in verse number 1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Ibig sabihin, yung pananampalataya, ito ay precious, ito ay mahalaga. Kaya po tayo may hope because of our faith. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay mahalaga. Ang sabi po ng Romans chapter 10 in verse number 9, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Mananampalataya ng buong puso. Ibig sabihin, ang pananampalataya, faith can save us. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi tayo kayang iligtas ng ating pong simbahan, ng iglesia. Hindi po nakapagliligtas ang iglesia. Pero salamat, ang bawat ligtas idinaragdag ng Diyos sa loob ng iglesia. Faith can save us. Ang pananampalataya ay makapagliligtas po sa atin. Napakahalaga po, ang pananampalataya. Faith can change us. Yung pananampalataya, yung tunay na pananampalataya, ito po yung magbibigay pagbabago sa tao. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 in verse number 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things become new. Hindi po pwedeng ang tao tumanggap lamang pero hindi nagbago. Hindi pwedeng ang tao sinabing nanampalataya pero walang pagbabago sa kanya. Dahil ang tunay na pananampalataya, meron pagsisisi. Ano po ba yung pagsisisi? It is a change of mind. Pagtalikod sa kasalanan. Pag ikaw ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo dun sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay, yung pananampalataya na yan, tunay na magbibigay pagbabago sa tao. Alam niyo po ba, nung ako po ay kabataan, lagi ko pong naririnig na-invite po ako ng aking mother sa simbahan dahil nung ako po ini-invite nung mother ko sa simbahan, nung hindi pa po ako nakakakilala sa Diyos. Ang sinasabi ko, sisimba naman ako eh. Pero sabi nung mother ko, sige, yung hindi sisimba, maglilinis ng bahay, yung sasama sa akin, magsimba.
bibigyan ko ng baon. Saan ka pa? Then siyempre, kasama ka na kay mother, Kaya that time, may baon ka na, nakapagsimba ka pa. Tapos gagala ka sa hapon. Lagi kong naririnig, yung pangangaral ng kaligtasan. At lagi kong itinataas ang aking kamay at tinatanggap ang Panginoon. Pero paulit-ulit, na ginagawa ko pa rin yung mga bagay na hindi tama. Sa umaga, magsisimba ako sa Bible Baptist Church. Sa hapon, nagsisimba ako doon sa dati kong relihiyon. At ginagawa ko pa rin yung mga bagay na hindi tama. Pero nung narinig ko yung pangangaral ng 2 Corinthians chapter 5 in verse number 17, ang sabi po doon, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Yung nakipag-isa kay Kristo. Sino ba yung mga nakipag-isa kay Kristo? Ito yung mga tunay na nananampalataya kay Kristo. Dahil kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang siya iyong tinanggap, kundi bagkos pinagtiwalaan at sinampalatayanan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan mo na ikay makasalanan at kailangan mo yung tagapagligtas at hindi ka kayang iligtas ng iyong pagiging mabuting tao, ng iyong paggawa ng mabuti ng ating relihiyon. Pero ang makapagliligtas si Kristo. At kung tunay tayo nakipag-isa, mayroon pagbabago na mangyayari sa atin. Matatanggal yung nakatakip sa ating mga mata. Malalaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan, palalayain po tayo. Kaya nung narinig ko yung pangangaral na yon, hindi ko na tinanggap ang Panginoon. At nung gabi na yon, nanalangin ako, umiiyak at sabi ko, Panginoon, salamat sa iyong kamatayan. Nananampalataya po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Kaya that time, nung ginawa ko yung kinabukasan, nagkaroon ako ng kagalakan, buksan ng Biblia, pag-aralan. Andun yung katuwaan ko pag nakakasama ko yung mga kapwa mananampalataya na nag-aaral ng salita ng Diyos, na nagpupuri sa Diyos. Yun po yung turning point na ang Diyos binago ang aking pananaw. Binago ang aking buhay. Kaya po, pag ikaw ay tunay na nananampalataya sa Kanya, faith can save us. Not only can save us, but faith can change us. Iaalis yung mga bagay na mali, yung mga pananaw na mali, yung mga pananambahang mali. At tuturuan tayo ng Panginoon, i-guide niya tayo sa bagong buhay. Magkakaroon ka ng bagong pag-asa, bagong pananaw. Because faith is precious according to the Bible. Ito po'y mahalaga. Because faith can save us, because faith can change us. Yung pangapat po, dito po tayo talaga dadako, yung pangapat po na sinabi po ni Pedro, na mahalaga, dito po yung binasa po natin, yung 2 Peter chapter 1 in verse number 4. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 1 in verse number 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Kaya mahalaga po itong hope goes on, na kung saan patuloy na ipinapaalala sa atin, patuloy na ibinabahagi sa atin yung mga precious promises of God. Yung mga dakilang bagay, yung mga mahalagang bagay na pangako, mga mahalagang pangako ng ating Panginoon. Yung mga mahalagang pangako ng ating Panginoon, ito po ay mahalagang dapat sa atin bilang Kristiyano. Ano yun? Yung mga pangako ng ating Panginoon. We have assurance of salvation because of promises of God. Nagkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya ako nakatiyak na meron akong langit na bayan na patutungan because of the promises of God. Dahil sa mga pangako ng ating Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 1 in verse number 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name.
Yung nanampalataya sa Kanya. At yung pananampalataya na yun, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Pero sa sarili ba niya tinanggap ang Panginoon? Sa sarili ba niyang kagustuhan? Ang sabi po ng verse number 13, which were born not of blood, hindi sa pamamagitan ng dugo, nor of the will of the flesh, hindi sa pamamagitan ng laman, kalooban ng laman, nor of the will of man, hindi dahil sa kalooban ng tao, but of God, dahil sa kalooban ng Diyos. Pinangako po niya, nung inilagay niya sa ating puso ang Panginoong Hesukristo, nung tayo po ay nanampalataya, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga laging sinasabi, pag ikaw anak ng Diyos, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Siyempre sa langit. Naging anak ka ba ng Diyos dahil gumawa ka ng mabuti? Naging anak ka ba ng Diyos dahil meron kang reliyon? Hindi po. Ikaw ay naging anak ng Diyos dahil meron kang pananampalataya. Because of faith. Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong kaluluwa, pero hindi basta tinanggap. Naunawaan mo yung tamang pananampalataya. Pananampalataya kay Kristo doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na yung kanyang dugo pinantubo sa ating mga kasalanan. We have assurance of salvation because of promises of God. Ang sabi po ng John chapter 5 verse 24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not pass into condemnation, but pass from death unto life. Ang sabi po ng talata, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ang nagsalita po rito, ang Panginoon Jesucristo, ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Hindi napapahok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Salamat po sa pangako ng Panginoon. Bakit? Dahil nagkaroon ako ng assurance of salvation. Ang sabi ng talata ng Diyos, ang sabi ng talata dito sa Biblia, sinabi ng Diyos, sinabi ni Kristo, na yung mga nanampalataya sa Kanya, binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Saan ba papunta ang ating kaluluwa nung tayo wala pa sa ating pananampalataya? Yung tunay na pananampalataya. Papunta tayo sa tinatawag na kapahamakan. Kaya ang sabi ng Biblia sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Yung mga nanampalataya kay Kristo ay binigyan ng buhay na walang hanggan upang wag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wag mapahamak, ibig sabihin papunta talaga tayo sa kapahamakan. Dahil ang tao makasalanan, likas na makasalanan, papunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Pero salamat, nung tayo ay nanampalataya, nung ikaw at ako ay nanampalataya, binigay sa atin ng Panginoon ang kanyang mga precious promises. Yung mga mahalagang pangako, yung mga dakilang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng John chapter 10, yung una ko pong isinira ng mga nakaraang buwan, yung John chapter 10 in verse 29. And I gave them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila maaagaw ni numan sa aking kamay. Ang sabi ng verse number 29, My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Wow! Hindi kayang agawin ni numan sa kamay ng Ama. Yun yung pangako sa atin ng Panginoon. Tinanganan tayo ng Panginoong Hesukristo. Tinanganan pa tayo ng Ama. Kaya ang kaligtasan na meron po tayo, hindi po nawawala. Amen? Pero sana hindi maging dahilan yan para mabuhay tayo sa kasalanan. Kundi bagkos maging dahilan po yung assurance of salvation upang maglingkod tayo ng may kagalakan. We have assurance of salvation. Kaya nga po sa mga pangako ng Diyos, precious promises of God. Yun po yung pamagat ng ating mensahe. The precious promises of God. Tatlong bagay lang po. Una, let us rely on God's precious
promises. Ibig sabihin ng rely means depend on which full trust or confidence. Let us rely on God's precious promises. Bakit? Ang sabi po ng 1 King chapter 8 in verse number 56, Blessed be the Lord that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised, that hath not failed one word of his good promises, which he promised by the hand of Moses, his servant. Yung mga ipinangako po niya sa kamay ni Moses, ano po ang sabi po ng Biblia? Walang nagkulang ni isang salita sa lahat niyang mabuting pangako. Unfailing. Ibig sabihin, lahat po ng pangako ng Panginoon natupad, nasunod, nagawa, at ibinigay. That's why we can rely on God's promises. Pag ang tao po ang nangako, nakakalungkot, napapako, di ba? Pag ang tao nangako, nakakalungkot, natidisappoint po tayo. Pero pag tinanganan po natin yung mga pangako po ng Panginoon, it is precious, napakahalaga. Dahil ang pangako ng Panginoon, we can rely on God's promises. That's why let us rely on God's promises. Ang sabi po ng Romans chapter 4 in verse number 21, and being fully persuaded that he had promised, he was able also to perform. Wow! At lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang magawa noon. Yung mga bagay na ipinangako po ng ating Panginoon, he was able also to perform what he promised. Kung ano po yung ipinangako po ng Panginoon, yun po yung gagawin niya. Kaya po, it is precious, mahalaga. The precious promises of God. Let us rely on God's promises. We can rely on God's promises. On God's precious promises. Pangalawa, sa mga precious promises ng Panginoon, let us rejoice in God's promises. Ang sabi po ng Psalms 119 in verse number 16, I will delight myself in thy statutes, I will not forget thy word.